ini-invite na naman ni President BBM si VP Inday Sara na suportahan ang senatorial candidates ng administrasyon sa 2025. VP Inday, no. Diba? And alam talaga nila na malakas talaga ang hatak ni VP Inday Sara sa mga Pilipino. Kaya talagang hindi siya binibitawan no? Pero buti na lang, no? Sana maging wise na si VP Inday Sara sa kanyang mga desisyon right now. And 'di ba sa last statement niya, sabi niya ay mag-heart to heart talk sila ni Bato at saka ni Senator Bongo. Sana lang hindi na magpapagamit si VP Inday Sara sa mga tambaluslos sa mga Marcos. Isa sa rason ay yung during nangangampanya pa ay may pinagkasunduan sila ni President BBM bago pumayag si VP Inday Sarang tumakbo. Sayang lang mga lods, no? Kasi nag-iba ang direksyon ni President BBM right now. At ang ending, di ba? Parang naiwan si VP Inday, pero it's okay. Ganun talaga. What's more important, hindi na kailanman sana kukonect si VP Inday Sara sa mga Marcos, no? Mas mag-focus na lang si VP Inday Sara sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagiging Vice President. At 'di ba? Sana hindi na siya hayaan na lang niya yung mga tambaluslos sa paligid. Alright. Ayon sa Pulse Asia, ito yung 2025 senatorial preferences. Sabi ng Pulse Asia, number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Tito Soto. Nasa 3 and 5 si Pia Cayetano. 3 and 5 din si Ben Tulfo. 3 and 6 si Tatay Digong. 5 and 8 si Bongo. Senator Amy. 6-11 Manny Pacquiao. Ping Lacson. Isko Moreno. Bato de la Rosa. And ayan na naman si Bong Revilla. Kayo mga lods, tama ba itong Pulse Asia? Pasok ba sa banga ang inyong mga gustong maging senador sa 2025? Pero mga lods, may napansin ako. Sobrang kawawa ngayon yung 8 diretso, no? Ay, Dilawan pala. Or Liberal Party. Diba, imagine mo sila Cheljok, no? Sila Laila de Lima. Wala man lang sa choices. Or hindi man lang nakapasok sa top 12, no? Ng Pulse Asia. Kiko Pangilinan, wala. Wala na talagang pag-asa ang mga 8 diretso. Madidiretso na naman sila sa Iniduro. Bam Aquino, wala rin. Talagang mga Lodi Cakes, no? Talagang wala na talaga. No? Wala na talaga ang Dilawan. Wala na talaga ang Liberal Party. Kawawa naman. Pero ako, mga Lods, no? Kung sino ba ang iboboto ko sa 2025, yun ay kung sino-sino ang mga i-endorso ng mga Duterte. Period. VP Inday Sara, pataas ng pataas ang kanyang trust and approval ratings sa Luzon and sa NCR. Of course, given sa Mindanao and Visayas, pero sa NCR and Luzon area, pataas ng pataas ang trust and approval ratings. Well, di ba? So, kaya sabi ko nga, no? Chill lang ang mga Duterte supporters. Di ba? Chill lang kasi sa totoo lang hindi natin kailangan mamilit, hindi natin kailangan mangaway, hindi natin kailangan manlait ng mga kapwa natin kung hindi sang-ayon at kung hindi man tayo parehas, no, ng choices like tayo, di ba? Mas sinusuporta natin si Duterte, sila ang mga Marcos. Pero at the end of the day, magkikita-kita pa rin sa finish line. And I'm really happy mga Lods kasi mulat na, gising na ang mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon.
Ay, grabe sila. Hindi rin sila magpapahuli. Meron silang sariling survey. Top performing representatives, Philippines, House of Representatives, Boses ng Bayan, Job Performance Ratings. Boses ng Bayan. Boses ng Bayan or Boses ng Bayad? Ay, abay, syempre, ihuhuli ba to? Romualdez, 92.8%. Kinapagtataka ko mga lods. Saan nila kinukuha yung 92%? Sandro, 92.5. Singson, 91.8. Diba? Si Rodriguez, 90. Ay, ang taas-taas, no? Grabe mas mataas pa kay BP Inday. Hindi rin talaga sila magpapahuli. Hindi rin talaga sila magpapahuli, no? Sige, magpa-survey din kayo. Ay, nako. Ngayon lang, alam nyo mga lord, ngayon lang na administrasyon na to, na talagang gusto nilang ibida itong mga, di ba, itong mga politiko na to. At talagang isinali pa to. Diba? Ay, nako, ambot ninyo. Kami bahala dira. Sa mga Tagalog dira, wag mo kasabot, no? Sabi ni VP Inday Sara, ngayon lang daw siya nakakita ng isang Vice President na hinahanap-hanap sa lahat ng bagay, sa lahat ng okasyon. Diba? Actually, may point si VP Inday Sara. Ngayon lang na may Vice President na, diba? Kumbaga, sa lahat na lang, no? Hinahanap siya, sa lahat na lang gusto na may sabihin si VP Inday Sara sa lahat ng mga nangyayari. Diba? So talagang halata mo talaga, lalo na yung mga anti at yung mga, diba, yung mga anti-Duterte. Halata mo talaga na naghahanap at naghihintay lang sila ng mali na pwedeng masabi ni VP Inday Sara or magawa ni VP Inday Sara. Tapos pagpapiestahan na naman nila. Pero well, at least ang VP Inday namin, di ba, hindi na mapagpatol, di ba? Actually, si VP Inday Sara, once nag-release na siya ng statement, hindi na niya yan ulit-ulitin at bahala kayo sa buhay niyo.